Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kasama natin sa ating social media posolite na lags at dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Mga kapatid, inihahaw ko kayo, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo San Juan, chapter 1, verses 1 to 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but God. And the Word became flesh and made his dwelling among us. And we saw his glory, the glory as of the Father's only begotten Son, full of grace and truth. John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, the one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. From his fullness we have all received grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only begotten Son. God, who is at the Father's side, has revealed him." Muli, mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo na sa huling araw ng hindi lamang huling araw sa buwan ng Desyembre, huling araw sa taong 2024. Mga kapatid, ang ating Ebanghelyo ngayon ay nagpapalala sa atin sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay natin. We are still celebrating Christmas. Ang ating Ebanghelyo ay nagsabi, "And the Word became flesh and made his dwelling among us." Ito yung isa sa mga mahalagang mensahe sa atin ng Pasko. Ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay kasama natin. Naway mga kapatid, palalimin natin ang katotohanan ito sa buhay natin, sapagkat dito nakasalalay ang ating pamumuhay bilang mga anak ng ating Panginoon. Si Jesus ay magiging bahagi ng buhay natin kung lagi nating ipaalala sa atin ang kanyang presensya sa buhay natin. God who is with us. He is not far from us, but He is journeying with us. So let us continue to nurture this presence of Jesus by listening to His Word and putting His Word into practice. Kaya mga kapatid, habang tayo ay mga ilang oras na lang ay papasok na sa bagong taon, at naway huwag nating kalimutan na ang Panginoon ay sumasa atin. Ang Panginoon ay isinilang sa mundong ito at tinanggap natin siya. Kaya nga tayo ay nagiging mga Kristiyano. Kaya ating sikapin na gawin natin sandigan ng Diyos sa buhay natin, na siya lamang ating
magiging pag-asa at isala, isaalay, isa, ialay natin ang ating buhay. Huwag po nating ibigay ang ating pag-asa. Huwag nating gawing sandigan ang mga swerte, no? Ang mga pamahiin na yan. Yan ay hindi maghahatid sa atin ng kasiguraduhan ng kaganapan ng ating buhay. Datapwat, gawin natin sandigan ng Diyos. Ang Diyos na sumasa atin. This is a good news for us. Kaya let us enter this another new year with faith, hindi sa pagsasabuhay ng mga pamahiin. Tinanggapin si Kristo, kaya panahanin natin si Kristo sapagkat sa Kanya tayo ay nagkakaroon ng panibagong pag-asa. God bless you all, and again, Merry Christmas sa inyong lahat at advance Happy New Year. And of course, rest assured of my prayers for each one of you. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsusubaybay ng ating social media apostolate. At nais ko i-shout out ang ating mga kaibigan dyan sa Davao Occidental, lalo na sa mga parokya ng San Lorenzo Luis Parish dyan sa Don Marcelino Municipality, at ganoon din sa municipality ng Balot Sarangani Island sa parokya ng Santa Teresita ng Batang Jesus. At shout out din sa dyan sa parokya sa Knowing sa Santo Niño Parish, at lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa Our Lady of Assumption Parish dyan sa sentro ng municipality ng Jose Abad Santos. My greetings to the Joyce family, to Mayor Jason John Joyce, at sa lahat sa mga parokyano dyan, sa mga officers, mga naglingkod ng parokya, at siyempre sa ating kuraparoko dyan, si Father Raymond, kasama niya si Father Eliazar at si Father Mark Yapi. Sa inyong lahat, Merry Christmas and advance Happy New Year. At ganoon din, nice ko i-shout out ang ating mga kaibigan dyan sa Cagayan de Oro, lalo na sa mga miyembro ng Calabrian family at sa mga collaborators ng Calabrian Children's Foundation. Shout out po sa inyo. At sa ating mga kaibigan din dyan sa Samar, sa Calbayog City, dyan sa Dagong, sa Barangay Nabang, lahat-lahat na naaabot ng ating social media apostolate. Merry Christmas po sa inyo at ingat kayo lagi. At ganoon din sa dito sa Taytay Rizal, shout out po sa inyong lahat, sa mga ating mga kaibigan mula sa iba't ibang communities ng parokya ng San Lorenzo Luis Parish. Shout out po sa inyo. At ganoon din sa ating mga kaibigan sa labas ng bansa, sa aking classmate na nasa Saudi Arabia. Okay, shout out po sa inyo. At ingat kayo dyan at laging kumapit sa Panginoon, no? At sigurado ay malampasan ninyo lahat ng mga pagsubok na darating sa inyong buhay. At shout out siyempre sa ating mga kakilala sa UK, sa Canada, maging sa Italy, at ganoon din sa New Zealand. O lahat-lahat sa Pampanga, sa Caloocan City, pati mga relatives dyan, shout out po sa inyo at ingat kayo. At naway ang Panginoon na siyang puno ng pagmamahal ay laging kumalinga sa inyo. At ingat po kayo lagi, and rest assured of my prayers for each one of you and for your family. God bless you all. Again, Merry Christmas and advance Happy New Year.